Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating paksang pagsusuri sa election 2016. Dahil isa po sa ating mga guest resource persons ay meron pong, of course, a scheduled appointment sa isang another television station, ang CNN Philippines, ay hilingin ko po kay Professor Dindo Manhit na magbigay ng kanyang huling pananalita kung anong lesson, great lesson na matututuhan ng ating mga kababayan sa nakaraang eleksyon. Ito pong 2016 election, naumpisan ko nga ho kanya, phenomenal dahil lumabas po ang ating mga botante, 81% voter turnout, at isa lamang po ang mensahe nila, nais sila na hindi pwedeng politics as usual or business as usual sa ating pamamahala. No? So sa akin, no, yung galit nila, yung nais nilang pagbabago, sana maging tawag sa ating mga kandidato na nanalo at lalo-lalo na sa ating Pangulo sa kanyang gobyernong bubuin na kailangan no maging managot at mas maging open and transparent ang pamamahala kasi hinahanap ng ating taong bayan ang mas responsive na gobyerno. Kasi yun lang po ang, I think we deserve no better than that. In other words, kailangan yung transparency and accountability sa pamamahala. Yeah. Okay, Professor. Salamat po sa pagkakataon. Okay, thank you very much. At sa oras pong ito, bibigyan natin pagkakataon ang ilang mahalagang tawag po. Mula ho kay John Bautista ng Taytay Rizal. Saludo ako sa COMELEC kasi mas maganda ngayon ang eleksyon, mas malaya tayong bumoto. Sana mas mapaganda para sa pagbangon ng Pilipinas. Mula naman kay Dandy Guzman ng Taguig City, first time po akong botante sa nakaraang eleksyon. I'm so excited to vote na mamumuno ng ating bansa. Maayos pong eleksyon, payapa at walang gulo. Mark Marquez of Manila, malapit si Mayor Duterte sa Communist Group. Pero ayon sa kanya ay socialist daw siya. Ano po ba ang pagkakaiba ng communism at socialism? Kaya pong paliwanag sa atin ng dalawang resource persons po natin. Siguro po, Professor Biones, ano po ang remark ninyo dito po sa mga nabasa natin? Kung naman ang inyong masasabi. At ang huli, ito nga pong tanong na si Mayor Duterte po ay ang perception ay malapit sa communist group. At ano po bang pagkakaiba ng socialism and communism? Sa tingin ko, mayroong thin line of difference ng socialism at saka ng communism. Kasi halimbawa, ang dating communist na country na Russia, yung tawag nila Union of Soviet Socialist Republic. So they also call themselves, tawag din nila sa sarili nila, Socialist Republic sila. Pero mayroon rin tayong sinasabi na socialist countries kagaya nung nasa Nordic Europe, mga Sweden, na ang forma, nandoon pa rin yung private sector, pero sinasabi nilang socialist sila in terms of services, in terms ng papel ng pamahalaan, edukasyon, and so on and so forth. So, it's a question of degree. Pero medyo kamag-anak sila. Oo. Siguro ho, gusto ko idagdag yung philosophy na, yung maxim na sa communism, from each according to his deeds, and to each according to his needs. According to his needs. Ito namang socialism, to him according to his deeds. So, medyo thin line difference, pero yung needs at saka deeds. Well, anyway ho, magandang paksa ho yan eh. Pero ang mahalaga, siyempre sa akin, dati tayong kasama sa Radical Activist Group, ang mahalaga ho, meron tayong faith in God, love for God, and love for the country. Love for our fellow men. Kasi hindi ako naniniwala na isang tao nagmamahal yung tunay na nagmamahal sa tao, kinakailangan naranasan niya yung pagmamahal ng Diyos. When we were yet sinners, enemies of God, Christ Jesus died for us. He demonstrated His love for you and me, that when we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Romans chapter 5, verse 8. Kaya naalala ko yung pinaka-central text po ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish and have everlasting life. At John 3:16 po, naalala ko rin yung the fool hath set in his heart that there is no God. Yes. Kaya
tayo pong lahat ay manampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at lupa at mahalin natin ang Diyos, nangigit sa ating sarili, mamamahal natin ng totohanan ang ating kapwa. Jade, ano ang iyong siguro ay huling mga pananalita na closing words naman? Siguro po sasabihin ko rin na napakahalaga ng role natin na ipanalangin ang mga bagong halal na pinuno natin, especially President Rodrigo Duterte. Kung maalala po natin nung campaign, wala siyang masyadong malinaw na plano po na sinasabi. Sabi niya nga mangungopia daw siya ng... Sabi niya wala siyang Opo, programa. mangungopia nga daw siya ng mga magagandang plataforma ng mga kalaban niya. So, even yung pagiging socialist niya, we don't know up to what extent is he socialist. Hindi natin alam kung paano ito magmamanifest sa kanyang administrasyon. Kaya mahalaga na manalangin tayo because there is hope na kung ano man ang kalalabasan, ano man magiging plano ng kanyang administrasyon ay maaaring makabuti sa bansa. But of course, we should not just stop there. Hindi lang sapat na tayo ay nananalangin. Dapat po tayong makialam, maki-involve po tayo sa proseso ng pagbabalangkas ng mga plano na ito at pagsasagawa ng mga plano na ito. Even if we don't feel so powerful or wala tayong posisyon in our own little way sa ating mga komunidad, sa ating mga barangay, kagaya ho ng mga kabataan na nakasama ko sa kampanya, na nagpumunta po sa iba't ibang mga barangay and they campaign in their own sphere of influences in order to effect change in our nation. Kaya nagpapasalamat din ako, Brother Eddie, kunin ko lang ang oportunidad na ito sa mga volunteers natin, sa Kristyanong Kabataan para sa Bayan. Kaya masasabi natin naging matagumpay din ang kampanya ni Joel Testaman Villanueva ay dahil may mga kabataan na naniwala sa kanyang kayang gawin, kabataang naniwala sa napatunayan na niya noon sa Kongreso at sa TESDA, at ang mga kabataan na ito hindi huminto lang sa pangangampanya bago po naganap ang eleksyon. Maging hanggang ngayon, sa eleksyon, may ginagawa kanya-kanya sa kanilang mga komunidad upang matulungan ang kasalukuyang administrasyon at hindi lang tayo umasa sa administrasyon na ito na gawin ang lahat para sa atin. Sa halip tayo ay umaksyon at gawin natin ang ating bahagi. Well, pag narinig ko ang mga pronouncements ng mga kabataang kasama sa Kristyanong Kabataan para sa Bayan, nagkakaroon ng buong pag-asa ang puso ko, Professor Liling, na talagang may pag-asa ang ating bansa. Lalo na, Sana naalala dadami ko kayo. sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng Pag-asa ng bayan. bayan. Ihahabol ko lang yung tanong ng isa sa akin na bakit hindi kayo paliwanag yung curious sila yung nangyaring toss coin solution sa election sa Bukawi. Kasi yung anak ko Johnny na Yes, neophyte, hindi naman politician, pero 16 years na involved sa I Care Compassion Ministry, sa mga victims ng floods, tragedies, active ho siya ron. At of course dito bilang Pangulo ng SOE Broadcasting Network. At yun nga kahit na siya ay neophyte, pero yung educational background niya, cum laude sa UP, at tapos ng MBA sa Ateneo. Pero ang mahalaga ho ron, yun hong kanyang tapang. Dahil dun sa toss coin, tinawag sila mga kandidato, hindi makapasok yung isa. Yung traditional politician, hindi ho dumating. Mga lawyers ang pinadala. Siya ho buong loob ni John kasi nga siya ang number 1 sa mga surveys. Biglang yung pangatlo na kulela, biglang lumaki ang boto. Yung pala, massive marami palang taktika dyan sa massive vote buying, Pero yung kanyang vice mayor at saka yung kanyang mga konsyal, kulelat, ang layo-layo, hindi nakaabot sa 8th place. Pero tumaas yung kanyang boto. Yung pala, may naginawa ron sa dalawang malaking barangay na maraming mga informal settlers from Manila. Pero ang himala ng Diyos doon, ginawa yung tabla sa miraculous way ng Diyos. Na exactly At the same pagkatapos number of votes. nag-toss coin, which is a provision sa Omnibus Election Code, kapag merong tie, ang solusyon toss coin. Abay 3-0 ho. Sabi nga Grand Slam in favor 3 of votes Johnny. from God daw. Ang problema, ayaw ngayong tanggapin ng kabila. Gustong inalit pa yung toss coin. Nagprotesta yata noong isang araw. Pero kung Sa nasa Comelec. batas yun, wala silang magagawa. Oo, nasa batas. Anyway, gusto ko lang emphasize na merong Diyos na nakakakita ng lahat.
Kaya ultimately, God is so good and God has the final say. Ngayon po ay siguro, Professor Leonor Briones, kayo po ay isa sa mga institutions na sa ating bansa pagdating sa public service. Maraming nakakaalam ho niya kasi naging National Treasurer kayo ng Republic of the Philippines during President Estrada's time. At you maintain your integrity, your passionate love for the country because of your faith in God. Dito po sa nakaraang eleksyon, ano po ang masasabi niyong some great lessons na matututuhan ng ating sambayanang Pilipino? Sinabi ko na kanina na halo yung resulta. May good news, mayroong disturbing news. Sa palagay ko, mag-focus tayo sa good news. Doon tayo mag-uumpisa. Doon natin yan i-expand, doon natin yan palalaguin. At saka yung mga disturbing aspects of the election, kung paano vote buying, etc. At saka yung mga campaign strategies. Yun, lalabanan natin yan. At hindi natin yan gagawin on the year of the election na kasi too late na. Ngayon pa lang, katatapos ng election, umpisahan na yan. Responsibilidad yan ng mga simbahan, ng mga eskwelahan, at ng mga pamilya. At pangalawa ko sigurong message, Brother Eddie, tapos na yung election, nandyan na yung resulta, isang posisyon lang naman yung disputed, so panahon na mag-move on, iba namang klaseng challenges ang hinaharap natin. Ngayon, nandyan na yung challenge sa pagpili ng members ng gabinete. Kailangan maingat tayo na ang pipiliin ng members ng gabinete ay mga professional na magagaling sa mga sektor kung saan sila na-assign, tanggap sila ng taong bayan, and finally, tanggap din sila ng Commission on Elections dahil sila ang magko-confirm. So, at sa pagbuo ng development program na tugma sa doon sa mga pinapangako. Finally, yung budget talaga dapat asikasuhin. So, yan ang hinaharap natin ngayon, kasi kung lingon tayo ng lingon sa anong hindi maganda na nangyayari, hindi tayo uusad. Ito na, nandito na tayo, may presidente na tayo, gumalaw na rin tayo at gawin natin ang ating magagawa. Sa Amerika po, Professor Briones, sa aking pag-aaral, konting pag-aaral, before and during election, talagang handun ang division. Yes. Handun ang disunity. Dahil they have to exercise their democratic right, democratic freedom. Pero pagkatapos ng election, nagkakaroon sila ng unity and moving forward to support the government for the good of the country. Yes. That is a sign of maturity in a way. Sana po dito sa ating nakarang election ay magkaroon na tayo ng healing and unifying acts bilang isang bansa. Kaya sa puntong ito, ako'y sumasaludo kay President Duterte in a way dahil his appeal is healings and unity. Yun ang narinig ko sa kanya sa isang press statement niya. At ang huli kong sasabihin naman mula sa programang ito ng Diyos at Bayan, hihiramin ko po yung sinabi ni Joel lately na kinote niya yung John 15 verse 5. Ang sabi ho roon, sabi ng Panginoong Hesus, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Pinahalagahan po ni Senator-elect Joel Tesdaman Villanueva yung John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. At doon po sa James chapter 2 verse 26, sabi po roon, faith without works is dead. Faith without works is dead. Kaya po, ang pananampalataya ay patay kung wala ang gawa, kung wala ang sipag. Naalala ko po si Joel lagaring hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala siyang pera para sa masyadong expensive na TV ads. Dumating lang ho yung huli. Meron lang naghimalang ginawa ang Panginoon sa TV and radio. Pero talaga yung faith must be... Yun ang communication niya, yung TESDA mismo. Yung ginawa ng yung track nagawa record, niya sa TESDA. Yung track record. Kaya maraming salamat po, Professor Leonor Briones ng UP at Jade Gascon ng KKB o Kristiyanong Kabataan para sa Bayan. At sa lahat po na sumusubaybay sa programang ito ng Diyos at Bayan, maraming salamat po.
sa mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong oras na ito. Ito po si Brother Eddie Villanueva at nagsasabing God bless you all and God bless the Philippines.